resulta raw ng bakbakan sa Marawi, kinumpirma ni ARMM Governor Mujib Bataman na may 15 hostage ang mga teroristang Maute. Narito pong report. Wala pa rin patid ang pag-alingaw ng mga putok ng baril sa bakbakan ng tropa ng gobyerno at ng teroristang grupong Maute sa Marawi City. Sa tala ng Armed Forces of the Philippines, mahigit 40 na ang patay sa bakbakan. Kabilang na ang 31 miyembro ng Maute Group, 11 sundalo at 2 pulis. Bukod pa sa naitalang bilang ng AFP ang 9 na sibilyang pinagbabaril matapos mapadaan sa checkpoint ng mga bandido nitong Martes. 39 naman ang sugatan sa hanay ng gobyerno base sa tala ng AFP. Ayon kay ARMM Governor Mujib Bataman, meron umanong 15 hostage ang bandidong grupo sa Marawi. Nananatili naman sa mga evacuation center ang nasa 200,000 pamilya. Patuloy pa ring lumilikas ang mga taga-Marawi dahil sa takot na madamay sa bakbakan. Pero ang ilan, hindi pa rin maiwan-iwan ang kanilang bahay. Hindi kami nagbabakwit, kaya kasi kung darating ang kamatayan namin na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi namin mapipigilan. Bukas inaasahang magsisimula na ang Ramadan at umaasa si Ataman na igagalang ito ng Maute. Ang panawagan ko lahat ng bawat individual, maging residente ng Marawi, lahat ng Muslim leaders, lahat ng sektor, dapat tumindig kami na dapat tapusin namin magkaisa ang problema na to. So ako ang panawagan ko sa Maute at sa Abu Sayyaf, kung tunay na Muslim sila at Islam na tunay ang ipinaglalaban nila, dapat hindi nila ginawa to. Dapat kung ano ang basic principle at tenet ng Islam, etong lahat ng ginagawa nila ay kabaliktaran. Sa press ko naman kanina sa Davao City, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na mananatiling katuwang ng Pilipinas ang Amerika sa pagsugpo sa terorismo. The Press Secretary of the U.S. has expressed solidarity with the Philippines and condemns the recent violence perpetrated by an ISIS-linked terrorist group in Marawi in southern Philippines, and he stated that the U.S. will continue to provide support and assistance to Philippine counter-terrorism groups. Ang Russia naman, nag-alok din daw ng tulong sa Pilipinas nang sa gayon ay mas mapaigting pa ang seguridad kasabay ng umiiral na batas militar sa Mindanao. Let me again express our gratitude for Russia's offer to share your expertise, experience and vast knowledge in the field of security and fighting terrorism. Umaasa si Brigadier General Restituto Padilla na tagapagsalita ng AFP na makikiisa ang publiko sa pagpapatupad ng martial law sa Mindanao para matigil ang rebelyon sa Marawi. Ginagawa naman daw nila ito para sa kaligtasan ng taong bayan. I would like to state that under the new basis for which martial law is declared, those of the past are very different from the way it is going to be implemented today. Our armed forces is a new armed forces that you should trust. Steve Dailisan, GMA News.